Mga kapatid, basahin po natin ang sulat ni Juan sa unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. I-analyze po natin. Anong sinasabi po dito? Sinasabi ng Apostol Juan, mga minamahal. Ibig sabihin po, mga kapatid sa pananampalataya. No? Brothers and sister. Sinasabihan po ang mga kapatid, sabi dito ni Juan sa kanyang mga sulat, huwag kayong basta maniniwala. Saan po? Huwag basta-basta daw paniniwalaan ang bawat napapakinggan nila sa mga taong nagsasabi ng ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Marami palang mga tao ngayon na nangangaral sila na ang sinasabi nila galing sa banal na espiritu ang kanilang ipinapangaral. Kaya doon ho tayo mag-iingat. Huwag daw basta-basta maniniwala. Pag may mga taong nagsasabi, sinasamahan daw sila ng Espiritu Santo na ipinapangaral nila ay galing sa Espiritu Santo. So doon tayo mag-iingat mga kapatid. Ang sabi pa dito sa sulat, sa halip, ibig sabihin po ay magkaroon po tayo ng pag-uusisa. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. So ito po yung dapat nating malaman. Paano natin ma-determine na ang kanilang itinuturo ay galing nga sa Diyos? Kasi yung iba, ang kasabi nila, galing daw sa banal na espiritu ang aral. Pero malino po dito, dapat manggaling sa Diyos ang mga itinuturo. Bakit kaya? Ito po ang dahilan, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Meaning, itong propetang sinasabi dito, ito po yung mga mangangaral. Mga ginagamit ang salita ng Diyos o Biblia na kung saan ay ipinapakalat nila yung mga maling aral at turo. Bagamat ginagamit pa rin ang banal na espiritu, kasama daw nila. Pero dito, ang pag-uusisa natin dapat doon sinagsasabing sila daw ay nangangaral na galing sa Espiritu Santo. Dito po tayo mag-iingat mga kapatid. Dapat nating malaman, sa bawat mangangaral, dapat pala ang kanilang itinuturo galing sa Diyos. Okay na po? At yan po ang ating aalamin sa bawat komento po ninyo. Puntahan natin ang tanong po ni Elena Tulod. Kapatid na Elena, babasahin ko po ang inyong komento kasi nabasa ko po at kayo po ay nagsusuri at naghahanap ng katotohanan. Ito ang sinasabi mo. Kasi po kuya, gusto ko po ang paliwanag ninyo po. Kaya lang po, nagsusuri po ako baka kasi isa kayo sa mga kapatid namin na nasa iba't ibang dako gaya ng sinasabi ng Biblia po, kasi utos kasi suriin ang bawat nagpapahayag kung sumasa kanila ang Espiritu Santo. Kaya, pasensya na po kung marami akong tanong sa inyo. Tama-tama tanong mo, no? Maraming ang ganyang mga tao na ang sinasabi nila ay nasa kanilang Espiritu Santo. Nagpapahayag sila, nangangaral sila, nasa kanila daw ang Espiritu Santo. Kaya tamang-tama itong nakasulat. Dito tayo mag-iingat. Sabi ni Juan, sa mga kapatid sa pananampalataya, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Kaya ingat po kayo. Ang dapat nating ma-determine, ito, sa halip alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Dapat po, ang aral at turo, kanino manggagaling? Hindi po sa banal na espiritu. Yan po, hindi manggagaling sa banal na espiritu. Kailangan manggagaling sa Diyos ang itinuturo.
Yan ang dapat nating malaman. Kaya kaibigan, hindi ka nagkamali sa pagbisita sa channel ko. Hindi ka nagkamali sa iyong pipiliing sasamahan na tunay na nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Ang ating pong pinag-aaralan ay mula sa Ama at sa Anak. Ang Espiritu Santo ay tagatulong lang yan at tagadala din po ng mensahe na mula sa Ama at sa Anak. Pero pag sasabihin nila ay galing sa Espiritu Santo ang kanilang itinuturo, katulad po nitong talatang ito, diyan po tayo mag-iingat. Huwag basta tayo maniniwala sa mga taong nagsasabi na sa kanila daw ang Espiritu Santo. Nangangaral sila na sila'y sinasamahan daw ng Espiritu Santo. Yung aral at turo galing daw sa Espiritu Santo, mali po yun. Dapat nating alamin, sabi dito, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. So, aalamin natin ngayon, saan ba manggagaling ang aral at turo? Manggagaling doon sa Diyos Ama at doon sa Kanyang Anak, which is sa ating Panginoong Hesukristo. So, puntahan na po natin ang sagot. At ito po yung sagot natin sa ikalawang Juan 1:9. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, yan, no? Tingnan niyo po, aral ni Kristo, hindi sa aral ng Banal na Espiritu, ha? Malinaw po diyan. Kailangan nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Tingnan niyo po, no? Kapag daw ikaw ay hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So, manggagaling po ang aral, ang katuruan, galing sa Diyos Ama, maging sa Anak. Yan o, Ama at gayon din sa Anak. So, malinaw po. Kaya ang inyong komento, nasagot po natin. Totoo yan, marami nagpapahayag. Sumasa kanila daw yung Espiritu Santo. At doon nga tayo mag-iingat pag may mga tao nagsasabi na sa kanila daw ang Espiritu Santo. Kaya diyan tayo mag-ingat. Ang dapat nating alamin, yung ang mga taong nagtuturo mula sa Ama at sa Anak. Di ba? Bakit po? Yan ang katotohanan. Ang ating nalaman. Bakit? Yan ang sinasabi ni Pablo. Nakasulat na po ang dapat nating tanggapin. Yung aral na itinuro ni Pablo, nakasulat na. Ano ba ang problema sa Espiritu Santo? May problema ba? Hindi po natin masasabing problema. Kasi nga po, nagkakaroon po ng ibang doktrina na ang gagaling daw sa Espiritu Santo. Yung mga aral at turo. Pero ngayong nalaman na natin, sa kinaroroonan ng Diyos, ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at ng Anak. So, aral. Nagmumula sa Ama at sa Anak, hindi po dito sa Espiritu Santo. Ibabase din natin at babalikan natin yung una nating binasa sa unang Juan 4:1. Yan po. Huwag kayong basta maniniwala sa mga tao nagsasabi nang ipinapangaral nila ay mula sa Banal na Espiritu. Dito tayo mag-iingat. Kinakasangkapan ang Banal na Espiritu. Bagamat sinasabi dito, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. So malinaw po, nagmula ba sa Diyos ang itinuturo? Yun ang sinasabi ni Juan. Sa ikalawang Juan 1:9. Dapat pala, ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. Iyan po, sa mag-ama po manggagaling ang aral. Palitan natin ang isang salin. Sa ASND. Ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. So mag-ama po. Dito manggagaling ang aral na matututunan natin mula sa Ama at sa Anak. Hindi po dito sa Banal na Espiritu. Kasi karamihan po, ganyan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Nagkalat na yung mga propetang nagtuturo. Pag sinabing propeta, yung may mga ngaral, nagtuturo, ginagamit pa at kasangkapan itong kasulatan at ginagamit pa yung Banal na Espiritu. Nasa kanila daw yung Espiritu Santo na ipinapangaral nila. Pero dito nga tayo mag-iingat.
Sa halip ay alamin muna natin ang itinuturo nila ay kung galing nga sa Diyos o hindi. Malinaw na po, dapat ang turo at aral galing sa Diyos Ama at sa Anak kay Kristo. Base dito sa ating binasa sa banal na kasulatan na isinulat ni Apostol Juan. Sana nakakuha po ninyo, no? Kasi may mga maling aral at doktrina eh. Kasi po ganito po yan sa pag-aaral. Sabi ni Pablo kay Tito sa unang Timoteo 6:3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakakagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. So ganyan po dapat natin malaman. O isa pa, bigyan din natin ito ng pansin. Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:37, kung mayroon sa inyo na nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo, utos mismo ng Panginoon. So meaning, mas maganda yung ating kukuning mga salita na inutos kay Pablo, na isinulat ni Pablo. Kaysa sinasabi ninyong nasa inyo ang Espiritu Santo, mag-ingat po kayo dun sa mga taong nagsasabi na sa kanila daw ang Espiritu Santo. Tuloy natin sa 38. At kung mayroon mang hindi kumikilala sa aking mga sinasabi, ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya yan, kaya kilalanin po natin. Dapat talaga nakasulat ang inyong sasabihin. Hindi yung sinasabi niyong nasa udyok pa kayo ng Santong Espiritu. Bakit? Yan ang sinasabi diyan. Wag daw maniniwala basta-basta, 'di ba? Kasi yung mga taong nagsasabing kaya sila'y nangangaral ay mula daw sa Banal na Espiritu ang itinuturo nila. Mali po 'yun. Ito po ang reason kung bakit nasa katotohanan tayo. Dapat talaga ang itinuturo mula sa Diyos, ang itinuturo nila. Kanino yan? Yan po ay sa mag-ama. Base dito sa ikalawang Juan 1:9 yan, Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng ama at gayon din ng anak. Sa isang salin, basahin din natin. Sinasabi yun naman po dito, ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Yan po ang ating natunghayan sa gabing ito, sa araw na ito. Pagpalain ka, Sister Elena, nasa tama kang lugar, nasa tama kang grupo. Kasi yan po ang ating itinuturo mula kay Kristo at sa kanyang Ama. Magandang araw sa iyo, pagpalain ka. Tayo po'y manalangin. Salamat Ama, muling kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat pinakita mo ang katotohanan sa bawat isa sa amin. Pinahayag mo ngayon, pinakita mo ngayon, ang aral at turo manggagaling po sa iyo Ama at sa iyong Anak. Ngayon, dahil kami po ay hindi pa ganun kalawak ang aming nalalaman, pero ngayon uti-uti kaming natututo at sumusunod sa iyong mga aral at turo sapagkat kayo po ang nagpapatotoo na inilalagay mo sa aming mga puso at isipan ang tamang aral at turo. Kaya salamat Ama, ngayong gabing ito, ngayong araw na ito, pinakita mo sa mga taong naghahangad na makita ang katotohanan. At ngayon, nalalaman namin na kami nasa panig ng katotohanan Ama. Sapagkat ikaw ay nandyan at ang iyong anak na talagang sumusubaybay at tumutulong sa aming kahinaan. Kaya Ama, tanggapin mo ang aming mga papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.